Maraming salamat po sa iyo Eugene Torres at sa Torres family, ang pogi-pogi mo talaga. Mayroon na naman pong isang episode na nadagdag pero maghintay po tayo ng isa pa. At ito po ang isisigaw natin ngayon na si Lodi Cagaya, Lodi Joselito Badong, Lodi JCM Pete, Lodi Marvin John Aragon, Lodi Jasmine Samad, Lodi Jerry Codsha, Lodi Joshua Zulweta, Lodi Jericho Flores, Lodi Ronil Pinaso, Lodi Leandro Mandia, Lodi Vladimir Emenchases, Lodi Joseph de Belen, Lodi Rayan Jen, Lodi Mark Tan, Lodi Cyril Gliani, Lodi Gaisel Diaz, Lodi J.M. Torres, Lodi Alex, maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-151 kabanata sa pagpapatuloy. Nakangising sinabi sa kanya ni Cheon Wonmyong na sa kungtong ba tayo magsisimula. Napakunot naman ng muka ang ating bida na napasabi na ha. Ano? Sinabing muli sa kanya ni Cheon Wonmyong na may ngisi na pananabik sa muka na naaalala ko tuloy yung panahon na sinunog natin ang mga pavilyon ng wudang ng magkasama. Naglalabas ito ng itim na enerhiya na napatikom ng kamao sa harap niya na sinabi ng ating bida sa kanyang isip na hindi niya alam na isa akong wudang Taoist. Malamyang tingin ang binigay niya dito habang sinasabi na hoy, Wonmyong. Sa totoo lang. Hindi na niya naituloy ang pagsasalita nang makita niya ang muka nito na nakadila pa sa pananabik habang sinasabi ni Wonmyong na sasabihin ko sa Iron Sword Squad na maghanda. Magkakaroon tayo ng maayos na sayaw ng mga espada. Seryosong tahimik lang na nakatingin ang ating bida sa kanya at pagkatapos sinabi niya sa isip na gaano pa katagal bago siya tuluyang makaintindi. Ilang beses ko pa ba kailangang bugbugin siya? At sinabi niya na Gonghu. Ikaw na ang magpaliwanag sa kanya. Tumugon ito na okay, sige. Na nagtataka naman si Wonmyong na patuloy pa din sa pagdila sa pananabik. At sumapit na ang gabi na makikita ang mga bahay sa Herosek. Lasing na si Tangseryong na sinasabi na saan ka ba nagpunta ha? Tumugon ang ating bida habang patuloy sa paglalakad na gaano ka nakatagal umiinom. Sinabi naman sa kanya ni Tangseryong na gusto mo rin ba? Sumagot ang ating bida na hindi. Kunin mo lang kung gaano karami ang gusto mo. Pagkatapos nakita niya si Won-am na nakatulog sa may hagdanan dahil sa kalasingan. Na napasabi ang ating bida na naku. Bagsak na rin si Won-am. Bakit ang hina niya pagdating sa alak? Napangiti siya na sinabi sa kanyang isip na sa tingin ko. Mas mabuti na rin ito. Hindi maganda kung makita nila akong nasasangkot sa Heavenly Hero Sect. At ilang sandali pa ay tinawag niya si Jeoksang. Na napatingin ito sa kanya pati na. Ang mga elder na namumula na ang muka sa pag-inom ng alak. Natumugon sa kanya ito na bakit po sir. Habang gumigiwang na si Tangseryong sa kanyang likuran sinabi ng ating bida kay Jeoksang na maglakad-lakad tayo. May kailangan akong sabihin sa'yo. Nagtatakang tumugon ito na okay po sir. Habang naglalakad sinabi ng ating bida sa kanya na mataas ang inaasahan ko sa'yo at talaga namang napigilan mo ang Iron Sword Squad. Medyo kahanga-hanga yon. Napahawak sa ulo ito na sumagot na dahil lang din sa pumayag sumunod sa utos ko ang pinuno ng Heavenly Hero Sect. Hindi ko yon magagawa mag-isa. Lumingon ang tingin sa kanya ang ating bida na sinabi na ang napagpakumbaba mo naman. Tumigil sila at humarap ang ating bida sinabi niya na sa totoo lang. Kumusta? Ang maging commander ng Heavenly Hero Sect imbes na ng isang maliit na grupo ng mga palaboy. Hindi ka agad nakasagot si Jeoksang na natulala sa kanyang narinig mula sa ating bida. Pumikit na bahagyang iniyuko ang ulo, sinabi niya ng may ngiti na isang kamangha-manghang karanasan. Wala talagang oras para magpahinga. Nakatingin sa kanya ang ating bida na sinabi na pero ang galing mo talaga. Nahihiyang sumagot si Jeoksang na napahawak sa ulo na hindi naman. Ang dami ko pang pagkukulang. Dagdag pa niya habang yumuko na inilagay ang kamay sa dibdib na pero masaya rin naman. Talaga tumibok ng matindi ang puso ko. Matagal na akong di nakaramdam ng ganito. Isang damdaming halos nalimutan ko na. Tumawa ito habang sinasabi pa na lahat ng ito ay dahil sa'yo. Nakangising nakatingin sa kanya ang ating bida na sinabi sa isip na sobrang nagpapasalamat din siya. Pagkatapos sinabi niya na anong tingin mo sa paninirahan sa isang lugar na lang. Napaseryoso ito ng tingin na napasabi na ha. Anong gusto mong sabihin?
Sinabi sa kanya ng ating bida na sabi nila, bawat tao raw binibigyan ng isang malaking pagkakataon sa buhay, pero mabilis din itong dumaan. Maraming tao ang hindi namamalayang dumaan na pala ang pagkakataon nila. Dagdag pa niya na ang tingin ko, ito na ang pagkakataon mo. Nasa harap mo na ito, ngayon mismo. May gulat sa muka ni Jeoksaeng na sinabi niya sa ating bida na ang tinutukoy mo ba ay ang pagiging commander ng Heavenly Hero Sect. Sinabi ng ating bida sa kanya na huwag mo akong maintindihan ng mali. Hindi basta-bastang posisyon ang inaalok ko sa'yo. Dagdag pa ng ating bida sa kanya na ang tinutukoy ko ay ang pagiging commander ng Unorthodox Sect Heaven. Sinabi pa ng ating bida sa kanya na Jeoksaeng, ang alok ko sa iyo ay ang pamumuno sa Unorthodox Sect Heaven. Nagulat ito na napasigaw na anong ibig mong sabihin. Ang mga Unorthodox. At pagkatapos sinabi niya sa kanyang isip na imposible iyan. Ako ang gawing commander ng Unorthodox Sect Heaven. Sino ba siya para ialok sa akin ang ganonang posisyon? Dagdag pa nito sa isip habang nakatingin sa kanya ang ating bida na nakangiti na isang alok na hindi ka panipaniwala. Pero, bakit pakiramdam ko ay mas matagal na siyang nabuhay kaysa sa akin, gayong malinaw namang mas bata siya? At bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Tumingin sa ating bida na sinabi pa niya na ano iyan, biro. Pumikit ang ating bida at sinabi sa kanya na oo, sigurado akong parang imposibleng paniwalaan yon. Napatingin siya sa gilid habang sinasabi niya na buti na lang may mga taong nandito para patunayan na totoo ang sinasabi ko. Na napasabi pa siya sa isip na ang pinuno ng Heavenly Hero Sect at ang pinuno ng Iron Sword Squad. Na sinabi ng mga ito na Heaven Master. Andito ka na pala. Nagulantang sa gulat si Jeoksaeng na napasigaw na Heaven Master. Natumugon na sinabi ng ating bida sa dalawa na oho. Sinusubukan ko ngayong kumbinsihin ang magiging susunod na komandante. Dagdag pa niya habang namuti ang mga mata ni Jeoksaeng sa gulat na sa tingin ko, medyo nabigla siya ngayon. Kayo na muna ang sumubok mangumbinsi sa kanya. Nakapikit na sinabi naman ni Gong Hu na may punto ka. At pagkatapos mas nagulat si Jeoksaeng nang lumuhod ang dalawa. Sa kanyang harapan na napasigaw sa kanila si Jeoksaeng na pinuno ng sekta. Pati ang pinuno ng Iron Sword Squad. Bakit kayo lumuluhod? Na sinabi ng dalawa sa kanya na pakiusap, tanggapin mo maging commander. Na napasabi sa kanyang sarili si Jeoksaeng na nakatingin sa mga ito na habang mas mataas ang antas ng isang dalubhasa sa martial arts, mas kilala sila at mas bihira silang yumuko o lumuhod. At hindi nila ako sinusubukang kumbinsihin sa pamamagitan ng mahahabang pananalita. Sa halip, lumuluhod sila sa harapan ko. Itong simpleng pangungusap na sinabi nila, kasabay ng pagyuko nila, ay tumatagos ng malalim sa puso ko. Namumula ang pisngi ni Jeoksaeng na sinabi pa niya sa kanyang sarili na para sa kanila. Ako marahil ay isa lang batong ligaw sa daan. Na nagawa nilang matalisod. At pagkatapos sinabi sa kanya ng ating bida na sa palagay ko, masyado kang may talento para lang mabulok bilang isang palaboy. 50 ka na rin. Isipin mo na lang itong parang utos mula sa langit at ipusta mo ang natitira mong buhay para rito. At ayon sa kwento sa Asya, sinasabi nilang sa edad na 50, natatanto mo na ang atas ng langit para sa buhay mo. Sa mas simpleng salita, ito ang edad kung kailan mo tunay na nauunawaan ang layunin mo sa buhay. Na napasabi sa kanya si Jeoksaeng na ikaw ay. Na mabilis na dinuktungan ni Gong Hu na siya ang master ng Shadow Dragon. At siya ang lilikha ng bagong Unorthodox Sect Heaven. Na napasabi si Jeoksaeng sa isip habang makikita ang ating bida na isang bagong hindi orthodox na sekta ng langit. Pero ang bata pa niya. Nakangiting sinabi sa kanya ng ating bida na mahirap ang landas na tatahakin, pero tulad ni Jiang Jia na pinabagsak ang Shang Dynasty sa edad na 70. At bakit hindi ikaw ang maging pinuno ng bagong hindi orthodox na sekta ng langit, at tahakin ang huling yugto ng buhay mo sa piling ko? Sinabi pa sa kanya ng ating bida na makikita ang muka ni Jeoksaeng na hindi kita mamadaliin. Kung kailangan mo ng oras para pag-isipan to, ibibigay ko. Na nakatingin lang sa kanya ito. At pagkatapos sinabi niya sa kanyang sarili na ang dakilang pinuno ng Iron Sword Squad at ang pinuno ng Heavenly Hero Sect ay nakaluhod sa harapan ko. Bukod pa roon kinilala nila ang halaga ko. Bahagyang yumuko ng ulo si Jeoksaeng na sinabi niya na hindi ako kasing dakila ng iniisip niyo. Dagdag pa niya na makikita ang kanyang labi ng ngunit. Ito ay isang pagkakataon na minsan lang dumarating sa buhay.
Makikita ang paa niya na sinabi pa nito na ano pa ba ang kailangan kong pag-isipan. Lumuluhod ito sa sahig at nagpatira pa sinabi pa niya na kung tunay mong ibinibigay sa akin ang pagkakataong ito, paglilingkuran kita habang buhay. Heaven Master. Nakangiting nakatingin naman sa kanya ang ating bida sinabi niya sa isip na sa isang bagong buhay. Nakakuha ako ng ika-4 na tauhan. Dagdag pa niya sa kanyang isip habang inaabot niya ang kamay niya kay Jeoksaeng na isang tauhan na magiging mahalagang figura ng unorthodox sect heaven. At pagkatapos sinabi niya na tumayo ka na. Marami kang kailangang gawin. Hindi natin pwedeng hayaang masaktan ang mahalaga mong mga tuhod. Nakatingin ito sa kanya na may lumiwanag na muka. At pagkatapos ay inabot niya ang kamay ng ating bida. At pagkatapos sinabi ni Jinmu na madaling napapayag siya dahil sa inyong dalawa. Sumagot si Gonghu na hindi dahil sa amin. Nangyari iyon dahil magkasundo kayong dalawa. Makikita ang langit na sinabi pa ng ating bida na pero, anong ginagawa mo rito? Paano kung may makakita sa atin? Natumugon si Gonghu na may kailangan akong iulat sa iyo. Sinabi sa kanya nito na natunton namin ang ilang tao na gumagala sa paligid ng Heavenly Hero Sect noong digmaan. Napatingin sa itaas ang ating bida na sinabi niya na talagang inaasahan na yan kapag ang isang digmaan ay natapos ng tahimik. Sino sila? Natumugon sa kanya si Gonghu na ang kungtong. Makikita ang mata ng ating bida na tila may naiisip. Sinabi pa sa kanya ni Gonghu na iniisip ko na mas. Mabuting huwag muna akong kumilos dahil may mga kaaway ka pa sa Orthodox Murim Alliance. Saka, sabi mo naman na papunta ka sa kungtong kaya. Na hindi na niya naituloy ng nakangiting sinabi ng ating bida na ang Heavenly Hero Sect ay nasa likod ng kungtong sect. Dagdag pa niya sa isip na paano kung iligtas ko ang mga disipulo ng kungtong na hinahabol ng Heavenly Hero Sect at ibalik sila sa kungtong sect. Nakangisi siya ng kakaiba na sinabi pa na ang mga ortodokso, likas na mahilig magbayad ng utang na loob kahit gaano kaliit. Dagdag pa niya na napaka-perpektong pagkakataon nga naman. Naglakad ang ating bida habang sinasabi na Jeoksaeng. Kapag nagising na yung dalawa na kasama kong dumating, sabihin mo sa kanila na papunta ako sa kungtong. Nagulat ito na napasabi na ha. At pagkatapos tumalon siya sa ere habang sinasabi na Gonghu. Sabihin mo sa mga sumusunod sa mga disipulo ng kungtong na huwag silang patayin at hintayin ako. Napanganga ito na tumugon na agad-agad. Nakatingala sila sa ating bida habang sinasabi niya na tama ba. Na okay lang naman kung masaktan sila ng kaunti, di ba? Dagdag pa niya na hindi makapaniwala ang dalawa na nakatingal sa ating bida na hindi ko naman sila papatayin. Nakangisi ang ating bida habang nakatungtong sa bubong na sinabi sa isip na napakagandang pagkakataon. Ang oportunidad na dumating kay Jeoksaeng. At ang dumating din sa akin. Hintayin mo ako. Kongtong. Babayaran mo ako ng bonggang-bongga para sa nagkataong kabutihan ko. At dito na po nagtatapos ang ika-151 kabanata. Ika-152 kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang kabundukan. Kung saan makikita ang mga ito na mabilis na tumatakbo. Ang labanan sa pagitan ng Hero Sect at ng Iron Sword Squad ay naging labis na pinag-usapan sa mundo ng martial arts. Ito ay dahil ang magiging resulta nito ay posibleng makabago sa balanse ng kapangyarihan sa gitnang kapatagan. Ang unyon ng mga pulubi ay agad na nagpadala ng kanilang mga espiya at ipinadala ni Gongdong ang kanyang una at pangalawang alagad. At makikita noong araw na nagdidigmaan sila nakatago ang dalawang ito habang nakangiti ang isa na sinasabi na mukhang ang mga pinuno ng parehong paksyon ay malapit ng kumilos. Tumugon ang isa na kung ganon. Si Cheon Wumyong ang mananalo. Gayunman, ang sitwasyon ay umusbong sa isang lubos na hindi inaasahang paraan. Hindi lang umatras ang Panginoon ng Hero Sect, kundi nabugbog din si Cheon Wumyong sa harap ng lahat. At ang gumawa nito ay isang misteryosong lalaki na humalili sa halip na ang mismong Panginoon. Nagulat ang dalawa na sinabi pa sa kwento na sa kabila ng maselang balanse ng tatlong kapangyarihan sa gitnang kapatagan. Ang pagdadala ng ganoong master sa Hero Sect ay yayanig sa buong mundo ng mga mandirigma. Dagdag pa sa kwento na makikita ang mga ito na napapalibutan ng taga-Hero Sect na kaya sinubukan kong silipin ng palihim ang mukha ng lalaki para malaman kung sino siya. Isang pagkakamali iyon. At pagkatapos sinabi ng first disciple ng Gongdong Sect na pinuno ng sangay ng Iron Dog
nagiging komplikado na ito. Tumugon ito na masyado silang marami sa panig ng Hero Sect. Hindi tayo makakaalis ng ganito. Dagdag pa nito habang nakangiti na hindi naman tayo malayo sa Gongdong. Tiisin pa natin ng kaunti. Nakapagpadala na tayo ng mensahe. Tiyak na darating din agad ang tulong, hindi ba? Malalim na ang paghinga nito na nakatingin sa gilid, sinabi sa kanyang isip na pero ang kasalukuyan nating kinaroroonan ay eksaktong nasa kalagitnaan ng Heaven Sect. At Gongdong. Dagdag pa nito na kahit na nakarating ang kalapating mensahero, aabutin pa rin ng kahit isang araw bago dumating ang mga reinforcement. Kaya ba naming tumagal ng ganon katagal? Hinawakan nito ng mahigpit ang espada na sinabi pa sa isip na tama, walang mababago kung magpapadala kami sa kawalan ng pag-asa. At pagkatapos sinigaw niya ng mga alagad, bumuo ng pabilog na pananggalang na pormasyon at maghanda sa pag-atake ng mga taga-Hero Sect. At sinabi nito na halina kayo, mga hinayupa. Hindi ako mamamatay ng tahimik. At pagkatapos ay naghanda ang mga ito. Napangiwi ang muka nito habang nagtatakang napasabi sa kanyang isip na bakit hindi pa sila sumusugod. At pagkatapos isang pakiramdam ng presensya ang nagsimulang marinig at maramdaman. Sa biglaang tunog, lumitaw ang pagdududa sa mga mukha ng lahat. At habang lumalakas ang maliit na tunog, isang kaguluhan ang nagsimulang bumangon sa pagkubkob ng Hero Sect. Na napasabi ang isang ito na ang reinforcement baya dumating na. Dagdag pa nito na hindi. Posible na dumating na agad ang mga reinforcement. Dagdag pa niya na makikita ang ating bida na sino ang taong ito. At pagkatapos sinigaw ng ating bida sa kanila na wasakin ang pormasyon at tumakbo patimog. Ako ang gagawa ng daan. At pagkatapos ay mabilis siyang tumakbo patungo sa timog. Na may asul na aura ang pumuno sa kanyang kamay. Napasabi ang isang ito sa isip nang makita niya ang aura sa kamay ng ating bida na iyon ba ay panloob na lakas. Bakit tutulong sa amin ang isang master na may ganoong antas ng kasanayan sa martial arts? Sino nga ba talaga siya? Napaseryoso ito ng tingin na sinabi pa sa isip na hindi na mahalaga kung sino siya, binigyan na kami ng pagkakataon. Mas mabuting samantalahin na namin ito. At pagkatapos sinigaw niya na lahat, umatras. Sinabi naman ng taga-Hero Sect na Panginoon, tumatakas na sila. Talaga bang hahayaan lang natin silang makaalis? Tumugon ang may peklat sa kilay na alam ko, hangal ka. Ano bang inaasahan mong gawin ko? Ang mismong Panginoon ang nag-utos, sinabi niyang palibutan lang sila at hayaang makaalis kung may dumating na tutulong. Dagdag pa nito habang makikita ang ating bida na nakangiti ng kakaiba na sinabi rin niya na kapag hinabol natin sila, titirisin niya tayong lahat. Kaya pabayaan na lang natin sila. At pagkatapos makikita ang langit na may nagsasalita na ano. Iniligtas ng Wudang Sword ang ating mga alagad kapalit ng sarili niyang buhay. Na sinabi ng katabi ng may hawak ng sulat na oo, iyan ang ulat na kakarating lang sa atin. Natumugon ito na ha. Kamangha-mangha iyon. Aabutin pa sana tayo ng isa pang araw bago makarating doon, pero siya, agad na tumalon sa gitna ng gulo. Dagdag pa nito na Amitabha. Malaki ang naitulong ng Wudang Sword sa ating sekta. Ito pala ay ang Gongdong Sect Elder na si Jeongmun. Ibinalik ang sulat na sinabi pa ng lalaki sa kanya na Elder, kailangan na nating magmadali. Hinahabol pa rin sila ng taga-Hero Sect. Pati ang Wudang Sword ay mapapahamak kung masyado silang natalo sa dami. Tumugon ito na tama ka. At sinabi nito habang nakahanay ang mga disipulo na tiyak na alam ng mga tumatakas na paparating tayo, kaya magpaputok ng signal flare kada 10 li. Tumugon ang mga ito na okay po sir. Seryosong napasabi ito sa kanyang isip na maaaring mabunyag sa kaaway ang kinaroroonan natin kapag nagpaputok tayo ng signal flare, pero kailangang makipagsanib tayo sa Wudang Sword kahit ano pa ang mangyari. Dagdag pa nito na kung may mamatay man sa mga alagad ng Gongdong o ng unyon ng mga pulubi, maaari naman silang ipaghiganti. Ngunit kung ang Wudang Sword, na siyang kumakatawan sa makatarungang adhikain, ay mamatay habang pinoprotektahan ang mga alagad ng Gongdong, magiging usapin yon para sa buong alyansa ng katarungan. At kung mabigo tayong iligtas ang Wudang Sword kahit nasa harap na natin siya. Isang kahihiyan iyon na dadalhin ng Gongdong habang buhay. At pagkatapos sumigaw ito ng malakas na ngayon, kumilos na ulit tayo. Mahalaga ang pagsagip sa ating mga alagad, pero ang Wudang Sword ay hindi dapat masaktan kahit kaunti. Hindi lang ito tungkol sa dangal ng Gongdong. Ito ay tungkol sa karangalan ng buong makatarungang sekta.
Tumugon ang mga ito habang makikita ang langit na okay po sir. Nasa unahan ang ating bida na mabilis silang tumatakbo. Nang pumutok ang ikatlong flare sa langit napasabi ang isang ito na malapit na tayo. At pagkatapos ang mga figura na lumabas mula sa kabubatan ay sumigaw sa harap ng mga ito na elder. Na agad na nakilala ni Jeong Muon kung sino sila. Napasabi na Jongbrio. Mabilis na lumapit ang elder sa kanya, hinawakan niya ito habang sinasabi na ligtas ka. Salamat sa Diyos. Tunay na salamat sa Diyos. Tumugon ito habang nakatingin sa ating bida na lahat ito ay dahil sa Wudang Sword. Kung wala siya, ewan ko na lang kung ano ang nangyari. Mabilis na lumapit sa ating bida ang elder na sumuntok sa palad na sinabi sa kanya na ako, si Jeongmo ng Bongdong Sect, ay bumabati sa Wudang Sword ng henerasyong ito. Sumuntok din sa palad ang ating bida na sinabi niya na Jinmu, unang disipulo ng Wudang, ay nagbibigay galang sa nakatatandang maestro ng Bongdong. Nakangisi ang ating bida na sinabi niya sa kanyang isip na buti na lang at nakagawa ako ng mabuti. Tingnan mo nga naman, isang dakilang elder na napakagalang pa at yumuyuko pa talaga. Sinabi pa sa kanya ng elder na ikinagagalak kong makilala ang Wudang Sword. Pero ako'y nababahala dahil hindi natin alam kung paano pa magpapatuloy ang paghabol ng kalaban. Dagdag pa niya sa ating bida na magbibigay kami ng mga escort at ihahatid kayo pabalik sa pangunahing sekta. Hayaan niyo na kaming bahala sa likuran. Napasabi ang ating bida na ha. Kayo ang bahala sa likuran namin. Nasinigaw ng elder na hindi natin pwedeng palampasin ito. Kahit pa ang mismong Panginoon ng Herosek ang kasama sa humahabol, pananagutin ko pa rin sila. Napangisi na lang ang ating bida na sinabi niya sa isip na ang taas ng pangarap mo ha. Akala mo ba ganun kadali si Won Gonghu? Dagdag pa niya sa kanyang isip na makikita ang elder na nakikita kung handa kayo. May suot na baluti sa ilalim ng robe at may dalang mamahaling espada. Pero ang problema, hindi niyo alam ang kinalalagyan niyo. Kung makalaban niyo si Won Gonghu, lilipulin kayong lahat sa loob ng 1 oras. Siyempre, imposibleng ang grupo ng humahabol o si Won Gonghu mismo ang dumaan dito. Pagkatapos sinabi ng ating bida sa kanya na elder, wala pong duda na tama kayo pero hindi ito ang tamang panahon. Natumugon ito na ano ang ibig mong sabihin. Sinabi sa kanya ng ating bida na sa totoo lang dumaan ako sa Nanju at nasaksihan ko ang labanan sa pagitan ng Herosek at ng Iron Sword Squad. Ang kinalabasan ay tagumpay ng Herosek. At mukhang iniwan na ng Iron Sword Squad ang Heaven Sect at sumanib na sa Herosek. Nagulat ito na napasigaw na ano. Nangyari yon? Dagdag pa ng ating bida sa kanya na kahit na sumapi na ang Iron Sword Squad sa kanila, hindi na madaling kalaban ang Herosek. Kahit para sa iyo, elder. Napaisip ito na napahawak sa kanyang balbas. Dagdag pa sa kanya ng ating bida na napatingin ito sa kanya na may gulat sa muka na at habang papunta, nakita kitang nagpapaputok ng mga signal flare. Na napasabi ito na yon ay na hindi na nito na ituloy ang sinabi. Nang sabihin sa kanya ng ating bida na ang talino mo. Dahil doon, nagawa naming sundan ang direksyon mo at makarating dito. Dagdag pa niya sa elder na bukod pa rito, malamang nagsilbing babalarin ang signal flare na iyon sa Herosek. At kung ako ang nangunguna sa paghabol, agad kong hihinto ang pagsunod at hihiling ng tulong mula sa Herosek. Nakapikit na nakatungo ang ulo ng elder na napaisip ito na sinabi na hindi ko pa naisip yon. Na sinabing muli ng ating bida sa kanya na, syempre. Lubos kang nakatuon sa pagsagip sa amin, elder. Namangha ang mga ito sa mga sinabi ng ating bida na nakatingin sa kanya silang lahat. Dagdag pa ng ating bida sa kanya na makikita ang langit na pero kung personal namang himasok ang Panginoon ng Herosek o kung dadalhin ni Cheon Wumyong ang Iron Sword Squad. Saka tayo talaga malalagay sa panganib. At masayang sinabi pa ng ating bida na dahil ligtas na ang mga disipulo, dapat muna kayong umatras at maghain ng formal na protesta sa pamamagitan ng Justice Alliance. Na nakapikit na tumugon ito sa kanya na kamangha-mangha ang talino ng Wudang Sword. Hindi ko pa naisip lahat ng iyon. Dagdag pa ng ating bida sa kanya na hindi naman. Ganoon din ang isipin ko kung ako ang nasa kalagayan mo. Namangha na naman ang mga ito sa kanya nang sabihin pa niya na ako rin ay nagmadaling pumasok nang makita kong napalilibutan ang mga disipulo ng Bongdong. Nang hindi iniisip ang mga magiging kahihinatnan. At pagkatapos ipinakita niya ang kanyang braso na sinabi pa niya na kaya may ilang sugat ako. At may ilang internal injuries din.
Na napalaki ng mata ito na napasabi na naku. Hindi ko talaga ito napansin. Sa harap ng wudang sword na buong tapang na nagbuwis ng sarili para iligtas ang aming mga disipulo, ako ay naging bulag na nagalit sa hero sect na hindi napansin ang mga pinsala niya. Na sinabi pa ng elder sa ating bida na buwisit, hindi ko naisip yan. Dali na, dalhin ka na namin sa punong tanggapan para magpagamot. Dagdag pa niya ng mga disipulo, makinig. Sina Jong-o at Jong-hak, bantayan ang likuran, ang iba, sundan at samahan ang wudang sword pabalik sa punong tanggapan. Natumugon ang mga ito na okay po elder. Ngiting tagumpay ang ating bida na sinabi niya sa isip na buti na lang na-mention ko si Cheon Woo-myung at Won Gong-hu. Talagang umubra yon. Dagdag pa niya sa isip habang inaayos ang damit na ayon sa inaasahan, naging tagapagligtas ako ng Bongdong at nakapasok sa bundok. Napakagandang wakas nito. Nakangisi siya ng masama na sinabi pa sa isip na tingnan nyo, mga salbahe ng mundo. Ganito ang paraan ng panlilinlang. At dito na po nagtatapos ang ika-152 kabanata.